Isang madaling araw ng December taong 1994, si Allison ay pauwi na sa kanyang apartment at nasa kanyang kotse for parking. Bago pa siya makalabas ng kanyang sasakyan, ang pinto ng kanyang kotse ay biglang bumukas at isang lalaki ang nagtutok ng isang patalim sa kanyang lalamunan. Ito ang naging simula ng kanyang naging kalbaryo, kung saan ang sumunod na mga pangyayari ng araw na yon ay isa talagang kahindik-hindik at isa ding tunay na milagro. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Allison Botha. Si Allison Botha ay pinanganak noong September 22, 1967 sa Port Elizabeth, South Africa. Nang siya ay 10 taong gulang, ang kanyang mga magulang na sina Brian at Claire ay nagdiborsyo at si Allison sa kanyang buong kabataan ay nanirahan kasama ng kanyang ina at kapatid na lalaki na si Neil na mas matanda sa kanya ng 18 buwan. Siya ay nag-aral sa Collegiate High School for Girls at bagamat hindi fully driven sa kanyang pag-aaral, siya ay naging isang head girl sa kanilang eskwelahan. Nang siya ay graduate, siya ay nag-aral ng secretarial studies ng 1 taon bago nag-travel around the world sa loob naman ng 4 na taon. Matapos ng kanyang travel spree, siya ay nagstay na sa Port Elizabeth at nakakuha ng trabaho bilang isang insurance broker. December 18, 1994, si Allison Botha na noon ay 27 years old ay buong araw nakasama ang kanyang mga kaibigan sa isang beach. Nang magsimula ng magabi, ay niyaya niya ang mga kaibigan sa kanyang apartment para doon magstay at kumain ng pizza. Bago matapos ang gabi na yun, ang kanyang mga kaibigan ay isa-isa nang nagpaalam at nagsiuwian. Ang huling kaibigan ni Allison ay walang sasakyan at dahil sa gabi na nga noon, siya ay nag-offer sa kaibigan na ihatid ito. Ang simpleng akto na ito ni Allison ang naghatid sa kanya sa kapahamakan. Bandang 3:00 ng madaling araw nang makabalik si Allison sa kanyang apartment. Sa kanyang pag-drive sa kanyang usual na parking space na nasa harap lamang ng building, nakita ni Allison na ang spot na yon ay taken na. Dahil dito ay walang nagawa si Allison kundi maghanap ng spot at ang nakita niya ay sobrang layo na sa kanyang usual na parking space. Si Allison ay nagpark na doon at bago pa siya makalabas ng kanyang kotse, ang pinto sa parte ng driver's seat ay bigla na lamang bumukas. At bago pa siya makapag-react, isang patalim ang iniumang ng isang lalaki sa kanyang lalamunan at sinabihan nito, and I quote, "Move over or I'll kill you." Sa nakaambang kapahamakan, si Allison ay napilita na sumunod sa sinabi ng lalaki. Ang lalaki na nagpakilala na si Clinton ay sinabi na hindi siya nito sasaktan at gusto lamang daw nitong gamitin ang kanyang sasakyan ng 1 oras. Makaraan ng ilang minuto, si Clinton ay itinabi ang sasakyan para huminto at isang lalaki ang nagbukas ng pinto at sumakay sa backseat. Taliwas kay Clinton na nagsabi kay Allison na hindi siya nito sasaktan. Ibang-iba ang nakita ni Allison sa lalaking kakasakay pa lamang ng sasakyan. Ang lalaki ay walang imik at ilang beses na nakita ni Allison sa rearview mirror na nakatingin sa kanya na tila ba isang mandaragit na anumang sandali ay aatakihin ang kanyang biktima. Si Allison ay dinala ng 2 lalaki sa isang tagong lugar sa labas ng city. Dito ay walang pakundangang sinabi ni Clinton kay Allison na balak nila na siya ay pagsamantalahan at tinanong pa si Allison kung may balak siya na manlaban. Si Allison sa pag-asa na kung siya ay hindi manlalaban, siya ay papakawalan. Tiniyak niya sa mga ito na hindi siya manlalaban. Pikit mata niyang sisikmurain ang pa ng mga ito para makauwi pa ng buhay at makitang muli ang kanyang pamilya. Sa nakuwang sagot mula kay Allison, si Clinton ay walang kaabog-abog na pinagsamantalahan ang dalaga.
Nang matapos sa kanyang kamunduhan, ang kanyang kasamang lalaki naman ang sumunod at walang pakundangan na ginamit muli si Allison. Ang pangalawang lalaki ay marahas na ginamit si Allison kasabay ng pagsakal niya sa dalaga na sa sobrang rahas. Si Allison ay nawala ng kontrol sa kanyang katawan dahilan para siya ay maihi. Bagamat hindi na ito na kontrol ni Allison, ang natural na reflex na ito ay nakatulong kalaunan para makaligtas si Allison. Matapos ang ginawang ang dalawang lalaki ay nagdesisyon na paslangin si Allison. Ang dalawa ay actually naaresto na sa ilang kaso ng noon, kaya sa nangyari kay Allison, para sigurado na wala na silang problema pa in the future, ay nagdesisyon na tuluyan na si Allison. Sa balak na ito, sila ay halinhinan na si Allison sa may tiyan, kung saan si Allison ay nagtamo ng 36 na stab wounds, dahilan para lumabas ang kanyang lamang loob. Sinigurado ng dalawa na sirain ang kanyang reproductive organ para hindi na siya magkaanak pa. Sa kabila ng natamong mga saksak, nakita ng dalawa na gumalaw pa ang legs ni Allison, kaya para mas sigurado, ang leeg naman ni Allison ang tinarget nila. Sa pagkakahiga ni Allison, ay nakita niya na ilang beses at pabalik-balik ang isang braso sa kanyang mukha. Kaliwa, kanan. Sa bawat movement na iyon, ay parang meron siyang naririnig na tila basa na tunog. Ang tunog na iyon lingid kay Allison ay galing sa kanyang leeg na ilang beses na hiniwa ng mga salarin. Si Allison ay nagtamo ng 17 hiwa sa leeg na sa dami ay halos humiwalay na ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Matapos masiguro na si Allison ay hindi na humihinga pa, ang dalawang lalaki ay kampanteng tinawag at sinabi ang pangalan ng isa't isa. At saka umalis na dala ang sasakyan ni Allison. At ilang minuto pagkatapos ng kanilang pag-alis, si Allison ay idinilat ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagdilat, sa pag-aakala na hindi na siya mabubuhay pa, si Allison ay sumulat ng kanyang farewell note sa buhangin na kinasadlakan. Isinulat niya na mahal niya ang kanyang ina. Matapos nito ay isinulat naman niya ang pangalang Franz sa Teuns sa pag-asa na kapag nakita ang kanyang katawan, ang mga pangalan ng kanyang salarin ay makikita din. Sa kagustuhan pa na mabuhay, imbes na doon ay humiga at maghintay, si Allison ay buong lakas na tumayo para maglakad at humingi ng tulong. Sa kanyang tangka na tumayo, ay mayroon siyang naramdaman na parang isang basang bagay sa kanyang mga binti. Sinubukan niya na tignan iyon, ngunit sa kanyang tangka ay tila para babiglang lumabo ang kanyang paningin. Hinawakan niya ang kanyang mukha at dumako ang kanyang mga daliri sa kanyang leeg. At doon niya napagtanto na halos ang kanyang leeg pala ay halos humiwalay na sa kanyang katawan. Sinikap niya na hawakan ang kanyang ulo sa tamang pwesto para silipin ang tila basang bagay na kanyang naramdaman sa kanyang binti. At dito niya nakita na ang basang bagay na yun ay ang kanya palang sariling bituka. Sa kondisyon ng kanyang katawan, kailangang makapag-isip si Allison ng paraan para masolusyonan ang kanyang kalagayan. Nakita niya na ang kanyang damit ay iniwan ng mga salarin, kaya iyon ay kanyang kinuha at ginamit ang kanyang shirt bilang isang siling o lagayan ng kanyang lumuwang lamang loob. Hawak ang kanyang bituka sa isang kamay at ang kanyang ulo naman sa isa pa. Si Allison ay buong lakas na tumayo at lumakad na para humingi ng tulong. Sa kanyang kondisyon, ang paglakad pa lamang ay sobrang hirap na para kay Allison. Gayunpaman, sa kagustuhan na mabuhay, ay nagawa ni Allison na makarating sa highway. Ayon kay Allison, sa kanyang paglakad ay tila ba nakaramdam siya ng isang puwersa na nagdala sa kanya sa highway. Dahil sa nasa kalagitnaan na noon ng gabi, walang gaanong mga sasakyan ang dumadaan. Ngunit si Allison ay umasa
na sana ay may isang anghel na makakita sa kanya sa gitna ng dilim para siya ay tulungan. Ilang saglit pa, hindi na nakayanan pa ni Allison na buhatin ang kanyang katawan, kaya siya ay nag-collapse na lamang. Sa kanyang pagkakahiga sa daan, siya ay nakakita ng headlight ng sasakyan na tila papalapit sa kanya. Ang sasakyan na iyon ay saglit na nag-slow down para siya ay tignan, ngunit saglit lamang ay agad din itong umalis at hindi nagbigay ng tulong o pag-assist. Ilang saglit muli ay nakarinig si Allison ng isang sasakyan na papalapit at sa pagkakataon na ito, ang sasakyan na iyon ay huminto at sa sasakyan na ito ay lumabas ang kanyang pinakahihintay na anghel na tutulong sa kanya. Isang 20 years old na veterinary student na si Tian Illard kasama ang isang kaibigan ang nakakita kay Allison. Bilang isang veterinary student, si Tian ay agad na dinaluhan si Allison at tinulungan na ibalik ang nakalabas na lamang loob ni Allison sa kanyang katawan. Ang kaibigan naman ni Tian ay swerte na mayroong isang cellphone. Ang cellphone ng taong 1994 ay isa pang bihira na bagay at iilan pa lamang ang mayroon. Kaya isang napakalaking bagay na mayroon ito noon na ginamit naman ito para tumawag ng emergency services. Ang ambulansya for unknown reason ay inabot pa ng 45 minutes bago nakarating na usually ay isang 15-minute drive lamang at natagalan din bago nakarating sa ospital. Pagdating sa ospital, ang mga emergency doctors doon ay agad na umaksyon at dinaluhan ang nag-aagaw buhay na si Allison. Ang kanyang tinamong mga injury ay talagang sobra-sobra sa kung ano ang kayang i-withstand ng isang human body. Ngunit ang mga doktor sa paniwala na hanggat may hininga ay may pag-asa ay ginawa ang lahat para gamutin si Allison. Sa parte naman ni Allison, siya ay nagpakita ng strong will to live. Milagro sa lahat ng milagro, wala ni isa man sa halos 50 stab wounds na tinamo ni Allison ang tumama sa kanyang artery o vital organ. Dahil sa siya ay naihi noong siya ay walang awang ginamit, ang kanyang abdominal cavity ay hindi naging septic at ang kanyang mga sugat, bagamat nakapita ng mga dumi at debris, ay hindi nakitaan ng signs of infection. Masasabing nakatulong din na noong hiniwa ang kanyang leeg, iyon ay nagbigay sa kanya ng airway para siya ay makahinga muli. At tsansa pa sa lahat ng tsansa, ang doctor on call ng gabing yon ay isang throat specialist. Ilang oras matapos nang nangyari kay Allison, ang mga otoridad ay nagdala ng photo book ng maaari mga suspects na ipinakita kay Allison. Agad namang naituro ni Allison ang dalawang salarin. Si Allison ay kinabitan ng tubo para sa kanyang paghinga at hirap pa sa pagsasalita, ngunit nagawa niyang i-share sa mga otoridad ang lahat ng detalye na kanyang natandaan sa pamamagitan ng pagsusulat nito sa papel kasama na ang mga pangalan ng salarin. Matapos ibigay ang mga ebidensya sa mga prosecutors, hiniling ng mga ito na tanggalin ang tubo kay Allison dahil ayon sa kanila ay mas malaki ang impact ng spoken words sa judicial hearings kaysa sa anumang nakasulat lamang sa papel. Ang doktor, maging si Allison, ay nag-agree sa request na ito at matapos matanggal ang tubo, ang dalawang pangalan ng salarin ay sinabi ni Allison. At sa sinabing mga pangalan na ito, ang mga otoridad ay agad na hinanap ang dalawang lalaki. At dahil sa ang mga ito ay mayroon ng history sa law, hindi na sila nahirapan pa na hanapin at maaresto ang dalawang pangalan na sinabi ni Allison na sina Franz at Teus. Si Franz Detroy na nagpakilala noon kay Allison na si Clinton ay isang 26 years old at pamilyadong lalaki na mayroong criminal history tulad ng violent attacks on women. Siya ay ilang beses na ding naakusahan ng rape, ngunit ilang beses din itong natakasan. Iyon ay maaaring dahil sa ang kanyang ama ay isang police officer.
Si Franz ay nagkaroon din ng kasong arso nang nagawa niyang sunugin ang kanilang schoolhouse noong siya ay teenager. Ang kanyang accomplice o partner naman ay ang 19 years old na si Teuns Kruger. Taliwas kay Franz na ang ama ay nasa law enforcement, ang ama ni Teuns ay mayroong karir bilang isang kriminal na ilang beses na labas-masok sa kulungan simula noong bata pa si Teuns. Bilang hindi nalalayo sa puno ang bunga, si Teuns ay sumunod sa yapak ng ama at mayroon na din kanyang sariling karir bilang isang kriminal. Siya ay nakita ng mga kababaihan bilang isang lalaking repulsive at dahil dito ay nakaranas ng constant rejection dahilan para siya ay magkaroon ng sobrang pagkamuhi sa mga kababaihan. Nang tanungin ang dalawa ng mga otoridad hingil sa nangyari kay Allison, akala nila na sila ay kwine-question tungkol sa isang murder. Nang ipaalam sa kanila na nakaligtas ang biktima, si Franz ay agad na tumiklop at ibinigay pa ang isang singsing na may bahid pa ng dugo sa mga otoridad na pagmamayari ni Allison. Sa ibinigay na ito ni Franz, wala nang duda pa na siya talaga ay may kinalaman sa nangyari kay Allison. Si Allison ay nagawa din na ituro ang dalawang salarin mula sa isang line-up. Ang kanyang kaso ang kauna-unahan sa South Africa kung saan gumamit ng isang one-way na salamin upang protektahan ang isang biktima sa pagharap nito sa kanilang salarin. Bagamat sinubukan ng dalawa na baguhin ang kanilang appearance, walang kahirap-hirap na itinuro sila ni Allison dahil ang kanilang pagmumukha ay forever nang nakatatak sa kanyang memorya. June 12, 1995, nang ganapin ang trial laban kina Franz at Teuns. Bago pa matapos ang araw na yon, ang isa sa defense lawyers ng dalawa ay nag-withdraw ng kanyang services for ethical reasons. Kung ano man ang dahilan ng ethical reasons na yon, masisisi mo ba siya? Maari na hindi niya nasikmura at kinaya ng kanyang konsensya na depensahan ang dalawa. Dalawang naging biktima ang umupo sa witness stand para sa dalawang akusado. Sinabi nila na sila ay binalaan ng mga salarin na huwag magsumbong sa mga pulis, ngunit ang isa sa mga ito na noon ay 3 months pregnant nang nangyari ang asulto ay tumungo agad sa mga otoridad para magreklamo. Sina Franz at Teuns ay agad din naman na aresto noon, ngunit agad din naman na nakalaya. Isang babae naman ang nagtestify na noong December 16, 2 araw bago ang nangyari kay Allison, siya ay naghahanap ng parking space bandang alas 12:30 ng hapon na yon nang dalawang lalaki ang kanyang napansin na tila siya ay minamasdan. Nang siya ay huminto sa isang open space, agad niyang napansin na ang dalawang lalaki ay patungo sa kanyang sasakyan. Agad niyang inilak ang mga pintuan ng kanyang sasakyan at nang ma-realize ng dalawang lalaki na siya ay hindi lalabas, ang mga ito ay umalis na. Ilang araw ang lumipas, ang mga mukha ng dalawang lalaki na yon ay kanyang nakita sa mga news reports matapos ang nangyari kay Allison. August 7, 1995, nang sina Franz at Teuns Kruger ay found guilty sa brutal assault at attempted murder kay Allison Botha. Si Franz ay nasentensyahan ng 3 life sentence at si Teuns naman ay 1 life sentence. Ang dalawa ay hindi kinakitaan ng kahit anumang remorse sa kanilang ginawa, kaya ang judge ay nirekomenda na sila ay mabulok na sa bilangguan. Si Allison matapos ang nangyari ay nagkaroon ng depression, ngunit bilang isang survivor, agad din naman niyang naiahon ang kanyang sarili dahil mayroon siyang istorya na kailangan sabihin sa mundo. Ang kanyang experience ay nagsilbing isang awareness at ang pag-share ng kanyang istorya sa mga tao ay nakatulong din sa kanyang emotional healing. Taong 1997, siya ay nagpakasal at nagkaroon ng 2 anak na lalaki, na isa pang milagro
dahil siya ay sinabihan na maaaring hindi na siya magkaanak pa. May documentary, libro, at isang film din na may pamagat na Allison ang ginawa na hango sa nangyari sa kanya. Nang malaman ni Franz ang tungkol sa film na ito, siya ay nag-alok na magpa-interview sa kondisyon na si Allison ay magsusumite ng isang handwritten letter of forgiveness. Hindi lang yun, siya ay humingi rin ng bahagi ng proceeds at earnings sa mga iyon at sinabi pa na kung hindi dahil sa kanya, walang documentary, book at film na tungkol kay Allison. Siyempre wala siyang napala dahil hindi pumayag si Allison. Sa kasalukuyan ay patuloy na ibinabahagi ni Allison sa mundo ang kanyang naging karanasan at naging isang inspirasyon sa ibang mga biktima ng ganoong klase ng karahasan. Siya ay isang living survivor at talagang isang milagro. Si Tian Allard, ang veterinary student na nakakita at sumagip kay Allison sa madilim na daan na iyon, ay nag-iba ng plano sa buhay. Siya ay nag-enroll sa isang medical school at naging isang doktor. Nang mabuntis si Allison sa kanyang pangalawang anak, siya ang kanyang naging doktor. July 2023, sina Franz at Theuns Kruger ay napagkalooban ng parole matapos makapag-serve ng 28 years sa bilangguan. Sila ay mahigpit na susubaybayan bilang parte ng kanilang parole agreement. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!